Tayo mahirap hanggang ngayon dahil never naging sapat na mura ang ating kuryente para mag-attract tayo ng investors na magtayo ng kanilang mga sari-saring industriya at hanap buhay dito sa Pilipinas instead of our neighbors sa Southeast Asia. So, in-avoid tayo as investment destination for over close to 4 decades because electricity has either been too expensive or unreliable. Nakakawasak ng makina, pag-brown out, mga taong empleyado, walang ginagawa, naghihintay na kuryente, so umalis sila. And kanina I said, plausible ba na yung 1% ng GDP nangyari for each of the 37 years after 1986 because mahal ang ating kuryente. I think madaling paniwalaan ng tao. So kung 1%, hindi ko pa i-compound, simple lang, 1% a year. 37 years, dapat ang economy natin is 37% bigger today. So ilang trilyong piso ng GDP yun, taon-taon ang hindi nangyayari dahil na-miss natin yung growth. Ilang milyong trabaho yun. Or sana kung marami ng trabaho, tataas naman ang sweldo kasi supply and demand po yung trabaho at sweldo. So, example lang po, no? Ang South Korea nakasabay natin sa PNPP-1, ito, kasabay ito ng Cory 2 nuclear plant, identical copy. Pangalawa sa kanila, yung sa atin pang-una. They have half our population and yet their total generating capacity now is 120,000 megawatts. Tayo 22,000. Doble ang population natin. Ang ibig sabihin, 6 times bigger ang generating capacity nila kaysa sa atin. So, ang per capita consumption natin ng kuryente is 1/12. Less than 10% sa average Koreano. Definition po yan na pagiging mahirap. Kasi hindi abundant ang ating cheap electricity. Kasi kung mura ang kuryente, attractive siya na alipinin ng tao ang kuryente para gamitin nila katulong sa pagpagaan ng kanilang buhay. Yun ang, hindi lang maraming kuryente, kailangan mura din ang kuryente para maingganyo ang tao na gamitin ang kuryente para mapagaan ang buhay. So yun ang reason why bakit hindi na lang wind and solar? Na-explain ko na kanina. Intermittent ang wind and solar. Merong tahimik na gabi. Pag tahimik ang gabi, ang ibig sabihin from wind and solar, zero. As in, wala ang lalabas. So, mamumuhunan ka pa, magse-set up ka ng standby gas capacity. So, hindi lang isa ang puhunan mo, ilan na ang puhunan mo. Mababa ang capacity factor ng wind and solar. Ang solar 15%, ang wind maximum na sa atin 40%. Ano ibig sabihin nun? Gas 60% of the time. Sa solar, gas 85% of the time. So ang sinasabi nila, well, bili tayong maraming battery.
store natin, mag-overbuild tayo ng wind and solar, i-store natin sa battery. May numero ako mamaya, tanungin nyo ako, paalala nyo sa akin. Isulat natin dyan sa whiteboard ang puhunan na kailangan sa battery. At makikita nyo na no-brainer na pipiliin nyo ang nuclear over battery. Papaliwanag ko mamaya. Huwag nyo lang. Quotation ng Tesla. No? Hindi ko Powerwall sa bahay. Mega Facto Industrial Battery System to. Yung kapareho nung ginamit nila sa Cornwall, sa Australia, mega battery. So, gano'ng kalaki ito? 19.3 megawatt hours. Kasunod na dito. Pero ba tayong... Meron po. White marker. 19.3 megawatt hour. Okay, ang halaga 12,619,000 US dollar. Okay? 12 billion 900 619 billion. 0.4. Mas mura na siya. US dollar. Hindi ito siyang palugit ng $40. Okay, so yan ang halaga ng battery. Okay? Ang yung kanina nag-tweet kami. Ang sinabi nung isa sa Australia, ang kailangan ng buong Australia na battery is 120 gigawatt hours. So that is 120,000 megawatt hours. So 120,000 megawatt hours, Australia ito, no? More or less ang Australia sa Pilipinas hindi masyadong naglalayo. Hindi double sila sa atin. So 120,000 megawatt hours, divide natin ito by 19.3 megawatt hours. Para malaman natin ilang $12 billion ang kailangan natin para mabuo natin itong 120,000. Somebody with the calculator, please. 6,217. Ha? 6,217. 6,217 217. times bigger, di ba? X, di ba? So, times 12 billion 619,000 US dollar. Dami lang. 78 billion. So, 78 billion 452 million. 452 322. 323,000, no? Ha? Yes, sir. 000 US dollar to buy 120,000 megawatt hours worth of gano'ng kalaki ng battery. Okay. Itong perang to, ang alam ko, ang BWRX 300 na nuclear power plant, ang sabi ng GEA sa akin, nung bumisita sila dito last year, sponsor sila ng US Embassy, may trade mission, $1 billion US dollars. 10 unit. Diba? Mamaya sasabihin ko, i-doble na natin yan. Pero in the meantime,
78 billion, makakabili tayo ng 78 nito. Diba? So, 78 times 300 megawatts to eh. Megawatts. Ilan? 23,400 megawatts. Diba? Okay. Times 24 hours. 561,600. 561,600 megawatt hours. Tama? Times 365 days. 204,984,000. 200 984. 984 30 megawatt hours times 0.92 capacity factor 188 million 585 188 585 585 280 280 yan megawatt hours. megawatt. So, yan ang lalabas na kuryente sa kanya sa isang taon. 188 million megawatt hours versus 120,000 megawatt. Ilan? 1,570. Ilan? 1,571. 1,571. 1,571 times. Ibig sabihin, in 1 year, 1,571 times more kuryente than from the 1 day na battery capacity. Kasi yun lang ang kaya niyang store. Every day, kailangan mo siya i-charge. Right? Ngayon, paano kung tahimik na gabi, di mo siya ma-charge? O di magsusunog ka ng coal para i-charge mo siya. O magsusunog ka ng gas para i-charge mo siya. Hindi na siya malinis. Hindi na siya clean energy. Ito palaging clean energy. So, let's say, divide natin ito by 365 days. I-divide natin. Ito. Para per day ang comparison natin. Lagdag. Ha? 4.30. 4.30 times. Anong ibig sabihin? 4 times more kuryente ang lalabas sa isang araw kaysa ang battery mo for the same price of, for the same amount of money. Battery pa lang yun. Wala pa tayong pinag-usapang solar overbuild at saka wind overbuild para ma-charge mo yung battery mo. Wala pang charging source to. Battery pa lang yan. Isa pa, ang battery kumukonsumo ng kuryente para mag-store. Ang round trip efficiency niya, 85%. Ibig sabihin, may mag-charge ka at mag-discharge ka, may nawawalang 15% na kuryente. Hindi naman 100% ang pinasok mo, 100% din ang may lalabas mo, hindi gano'n. So batteries generate nothing. They consume
clean electricity. Eh, short nga tayo ng electricity, bakit natin gusto gamitin pang charge ng battery? Di bumili na lang tayo ng magbibigay ng malinis na kuryente. Which is the point. Bakit ba tayo nag-wind solar? Dahil sa environment. Dahil ayaw natin mag-pollute. Dahil ayaw natin ng CO2. Walang CO2 ang nuclear. So for the same amount of money, $78 billion, what is this? That's 23.4 gigawatts. That is more than the entire Philippine generating capacity. So how can you say wind solar is cheap? It's much more expensive than nuclear. But nobody looks at it from, nobody frames it this way. So there's a misframing of it being cheap. In absolute terms, yes, it's cheap. When there's an excess, the price drops. But it's junk kilowatts because if I don't need it at that exact moment, I cannot store it. It's not like pork or meat that I go to the supermarket, it's stored in the supermarket. I cannot store electricity. If I want to store electricity, this is the cost. And the cost of storing is worth much more, is costed much more than the price of generating it. So yun, that's why we need nuclear. Unless you have counterpoints, I will attempt to answer your counterpoints. Yes, That's the reason. Should we eat first? Let's eat first. Kasi lalapit ang pagkakataon. Yes, Gawin nyo. Kasi hindi naman yan mathematics, arithmetic lang yan eh. Diba? Grade school kaya gawin yan. Ito, nag-compute ako. 1 horsepower aircon. Bumili ka ng sapat na battery para ma-power mo siya ng 10 hours a day. At may solar ka. Huwag na natin kwentahin yung halaga ng solar, yung battery pa lang. You need to spend 250,000 pesos worth of battery. You have to replace it. Yung car battery, you have to replace it once every 3 to 4 years. So, worth ba? Hindi. Technically, can it be done? Yes, it can be done. Is it economic? No, it's not. And it's a tsunami of a waste problem coming. Nobody talks about that. Where are they going to dispose all these solar panels and windmills when they eventually turn into junk? Yung nuclear, yung waste, yung decommissioning is already prepaid from every kilowatt hour of electricity ever sold by the nuclear power plant. Magkano? 6 centavos per kilowatt hour for waste disposal, 6 centavos per kilowatt hour for end-of-life decommissioning. Kwentahin nyo, 5 billion kilowatt hours si DNPP sa 1 year na operation. Sa 6 centavos, that's 300 million a year for waste, another 300 million a year for end-of-life decommissioning. Ang buhay po nito, 80 years, i-multiply mo, kahiganting pera pong pondo ang naitabi natin para i-dispose po yan. May master plan. Lahat yung ibang energy source. Do they pay for the decommissioning? Do they pay for the containment of waste? Do they pay for the disposition? Wala. Bahala ka, Batman. Ang nuclear lang ang tanging sumasagot sa sarili niyang waste. Wala nang ibang industriya na ganun. And yet, siya
Siya ang kinatatakutan ng tao because for decades, sobra ang sinungalingan about it. So, yun. It's time for the public to discern. And if we decide to choose not to do nuclear, and then later on we see our contemporaries like Bangladesh having nuclear and getting ahead of us, we only have ourselves to blame. Nobody else. Tayo may kasalanan. I'm so in love with you.